unahin nating pag-usapan yung pinaka-viral, yung tungkol sa bus body. Dito sa video ay makikita natin ang mga estudyante sa likod at ang driver na nagmamaneho ng walang ano-ano'y biglang naglaho ang mga estudyante, tumilapo ng mga bag at animoy. May crash na nangyari. At nang tumingin ang driver sa rearview mirror ay laking gulat niya nang makitang biglang wala na nga ang mga bata. Kids! Kids! Pero hindi pa dyan matatapos dahil heto pa ang hidden gem o part 2 ng video na marami sa inyo ang siguro hindi pa nakakapanood. Pero ipapanood ko ito sa inyo, buddy. Now there's this crazy school bus driver. He's freaking out. He claims the kids on his bus just vanished. There he is. He's freaking out. Slow down. Okay. Slow down. Okay. I know you didn't get to action, you just told me that. Okay, the kids are gone. They're gone. I don't know where they went. How many kids total? 45. May pulis na rin na involve at tila takang-taka yung driver sa mga nangyari. 50 kids, he says, vanished. Sunod ay ang video na ito, pulis ulit ang involved at ang siste ay may taong nag-overspeeding. Nilapitan ito ng pulis. Hey, how's it I going? was speeding, wasn't I? Yeah, and you completely blew past that stop sign in front of me. I did. I'm so sorry. I Okay, literally didn't even see it. All right, no this is my worries. first time being pulled over. All right, can I see your driver's license registration, please? Yeah. It's not a big deal. Here's my license, but this is my mom's car. So Where are you headed to where you're speeding and missing stop signs? I was just headed to a friend's house. It's like literally right there. It's Okay. a birthday party. So Got it. not mine, but Any drugs or alcohol in the vehicle? no, of course not. At nang akmang babalik na sana sa mobil ay Registration is What the? Sarah? 3201 to dispatch. I have a miss. heto pa ang isa kung saan habang masayang dinuduyan ng isang ina ang kanyang anak ay Charlotte? Charlotte? Where did she go? Where is she? Charlotte? heto, buddy, talagang nakakakilabot. Sa loob naman ng simbahan ng Kuha. Sa video ay makikita nating live ito na nangyayari at ibinobroadcast sa mga netizen at nang habang nasa gitna ng misa ay walang ano-ano'y. I'd like to ask that we all stand for one last song. Sunod ay heto naman, buddy, multi-angle capture sa loob ng restaurant at habang kumakain ang marami ay walang ano-ano'y. Sinong mahilig sa Shopee sa inyo? Ito, buddy, isang delivery man naman. Hep 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 hep, ikaw, kung magaling kang editor ay may nakikita. May napapansin ka bang may cut na ginawa sa video? Dahil kung ako ang tatanungin, parang wala akong nakikita. Talagang nakakapanindig balahibo, buddy, ano? And last but definitely not the least ay ang video vlog na ito ng isang siklista. Sa video ay habang nagbabike kasama ng kanyang kaibigan ay Whoa! Jeremy? Jeremy! So ayun, buddy, ang ilan sa mga nasagap ng aking antena, mga video kung saan ipinapakitang nangyayari na nga talaga ito sa iba't ibang panig ng mundo. Marami ang mga haka-hakang bumabalot sa mga videong ito
Ang iba ay sinasabing alien abduction ito, tipong considering yung mga nangyari nitong nagdaang mga buwan ay tuluyan na nga talaga tayong pinasok ng mga alien at nilulusob sa pamamagitan ng abduction. Yung mga tao daw ay kinukuha ng mga alien upang pag-eksperimentuhan at i-reverse engineer yung ating mga DNA. Isa lang yan sa mga teorya at ang isa naman ay ang lahat ng nangyayaring ito ay dahil sa kung tawagin natin ay rapture. Basically buddy, ay ang salitang ito ay mababasa sa Biblia kung saan there comes a time dito sa mundo natin na sa ikalawang pagbabalik ng Panginoon ay kukunin. Dadalhin niya ang mga taong sumasampalataya sa Kanya. Lahat ng mga miyembro ng kung anong simbahan, especially Christians, upang dalhin doon at isama niya sa langit. And I quote, mga taga Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 16 hanggang 17. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. So, didiretsuhin ko na kayo buddy na sa aking matagal na pagsasaliksik tungkol dito sa ating istorya ay mantakin mong nahanap ko ang mismong promotor ng mga videong ito. Ang mastermind body ng lahat. Unang napansin ko ay tila lahat ng mga vanishing people video na ito ay pawang mga Amerikano. Kaya naman pala dahil ang pinaka-source ng lahat ay ang website na ito, www.davidjeremiah.org. Ang founder ng site na ito ay si David Jeremiah. Siya rin ang founder ng isang sekta na kung tawagin ay Turning Point of God. Ngayon, konting navigate ng website dito, kaunting click doon, scroll up ng kaunti at scroll down ng kaunti at sa ilalim ay makikita natin ang libro na kung tawagin ay The Great Disappearance. May halaga itong 40 to 75 to $1 million donation buddy kung paldong-paldo ka at pag kinlik mo ang link sa gilid nito ay bada bing bada boom. Bingo! Ito lang naman ang tila video collection ng mga videong ipinakita ko kung saan ipinapakita naman nila kung ano ang posibleng itsura ng mundo kung magkakaroon ng rapture ngayong modernong panahon. Hence, yung website kung saan mapapanood ang mga video nila ay ang kung tawagin ay perhapstoday.org o sa Tagalog ay baka ngayong araw.org. Maganda ang user interface buddy. Andito ang clip ng pulis, clip ng bus at pati yung clip sa loob ng simbahan. So, there it is buddy. The answer is in your hands na ang lahat ng ito ay isang napakabaho, umaalingasaw, isang panis na luncheon meat. Hindi ko naman sinasabi na hindi totoo ang rapture. Pero sa storya natin ngayon, lalo na may perang donation ang involved para makapunta sa langit, ay it's a red flag for me. At oo nga pala buddy, 2023 na, alam ko na matalino na kayo. At kung nasa ang sekta ka ngayon ay highly 100% respect that. Pero payong kapatid lang na lagi mong tatanungin ang iyong sarili na kung ang inyong samahan o pastor na nagtuturo sa inyo ay tunay nga bang ginagamit siya ng Panginoon o sadyang ginagamit nila ang pangalan ng Panginoon. Tulad nito, for sure, paldo itong si Jeremiah na ito lalo na't viral ang kanyang mga video. At kung tatanungin kung ano ang kanyang puhunan para makakuha ng pera ay wala nang iba kundi ay ang kung tawagin ay eternal damnation. Takot na nararamdaman natin sa tuwing babanggitin ang ikalawang pagbabalik ng Panginoon.